At sa nakaraan nating kwento, nang hindi makapaniwala si Henry na may sakit si Vulcanus na kasing tigas ng bakal, nagtanong siya kung alam ba ng tagapagbantay kung ano ang nangyari sa mayor. Pero humingi ng paumanhin ang tagapagbantay at sinabing wala siyang alam sa detalye. Napagtanto ni Henry na kailangan niyang makita si Vulcanus anuman ang mangyari, kaya't nagdesisyon siyang gumawa ng plano. Tinanong ni Henry kung sino ang pansamantalang humahalili kay Vulcanus bilang alkalde. Sinabi ng tagabantay na ito ay si Vice Mayor Bihum. Agad na iniutos ni Henry na ipaalam kay Bihum na dumating ang isang basalyo ng House of Shonan. Makalipas ang kaunting oras, inimbitahan na si Henry ng Mushu Town Council, at lumabas si Vice Mayor Bihum upang makipagkita. Ipinakita ni Bihum ang kanyang karangalan sa pagtanggap ng isang kilalang pamilya na kinakatawan ng isa sa mga dakilang bahay. Nakahalukip-kip si Henry at tinanong kung talagang malubha ang lagay ng mayor ng lungsod. Kinumpirma ni Bihum na totoo ito habang naghahanda para sa kanyang obra maestra na pagdiriwang, nang bigla siyang nagkasakit sa pagtatapos ng kanyang termino. Dito napagtanto ni Henry na totoo nga ang lahat, kaya tinanong niya kung ano talaga ang nangyari kay Vulcanus. Nang may matinding pag-aalala, ibinahagi ni Vice Mayor Bihum na ang katawan ni Vulcanus ay naapektuhan ng nakamamatay na lason. Itinaas ni Henry ang kanyang mga kamay at nagtanong kung wala ba talagang lunas sa lason na yun. Umiling-iling at ipinaliwanag ni Bihum na sinubukan ni Vulcanus na gumawa ng alloy sa pamamagitan ng paghahalo ng iba't ibang lason, ngunit nakalikha siya ng bagong lason na walang lunas. Dahil dito, ito ay nagpaalala kay Henry sa kanyang nakaraang buhay, dahil siya mismo ay dumaan sa nakamamatay na lason na walang lunas. Napangalit siya, at para sa kanya nakakatroma ito sa tuwing naiisip niya ang sandaling na lason siya. Sa sandaling ito may isang magandang ideya ang pumasok sa isipan ni Henry, bigla siyang tumayo mula sa kanyang kinauupuan at tinawag ang Vice Mayor. Inilagay ni Henry ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at sinigurado kay Bihum na pagagalingin niya si Vulcanus. Lubos naman ang pagkagulat ni Vice Mayor Bihum sa pangako ni Henry. Pagkalipas ng kaunti, nasa loob na sila ng silid ni Vulcanus, naroon ang mga manggagamot upang bantayan ang kanyang kalagayan. Ipinakilala ni Bihum si Henry bilang nag-iisang basalyo ni Count Aizen, at nais nitong tumulong sa pagpapagamot ng mayor kaya niya sila dinala dito. Lumingon ang isa sa mga manggagamot kay Henry at nagpasalamat ito, dahil na din sa kadahilanang sila ay lubhang nangangailangan ng anumang tulong na kanilang makukuha. Humiling si Henry na makita ang lason na siyang nagpalason kay Vulcanus. Iniabot ito ng manggagamot at sinabing maaari siyang kumuha pa kung kakailanganin magbigay pa. Habang hawak ang bote, tinanong din ni Henry kung ano nga bang klase ng alloy ang ginagawa ni Vulcanus upang gumamit siya ng sintetikong mga lason. Lumabas na ang layunin ng mayor ay gumawa ng isang alloy kung saan matutunaw ang lason sa mismong metal, at natural na ginagawang lason ang ibabaw nito. Dito ipinakita kay Henry sa kanyang isipan ang larawan kung paano isinagawa ang eksperimento ni Vulcanus. Agad na nagbigay ng conclusion si Henry, aniya, mataas ang posibilidad na ang lason ay pumasok sa katawan sa pamamagitan ng paghinga, at ayon sa mga manggagamot, yun din ang pinakamalamang na senaryo. Pagkatapos nito, pinakiusapan ni Henry ang mga manggagamot na iwan muna siya kasama si Gorba Vulcanus para sa ilang sandali. Humarap din siya kay Vice Mayor Bihum at sinabing huwag mag-alala dahil nangangako siya sa pamilya Shonan na walang masamang mangyayari kay Vulcanus. Matapos mag-isip sandali, binigyan siya ni Vice Mayor Bihum ng 1 oras para subukang tulungan si Vulcanus. Sa loob ng silid, silang tatlo na kasama si Vulcanus ang naiwan kasama ang kanilang mga kagamitan. Ramdam ni Gorba Vulcanus ang matinding epekto ng lason, tumatagaktak ang pawis sa naging asul niyang mukha sa sobrang hirap. Nagtanong si Ban kay Henry kung sigurado ba siyang kaya niya. Dahil kahit ang mga musyo na doktor ay hindi kayang gamutin ang ganitong kaso. Ngunit nagtaas ng mangga si Henry at tinanong kung narinig na ba nila ang tungkol sa panlunas na mula sa lason. Napaisip si Ban kung gagamutin ba talaga ni Henry si Vulcanus sa paggamit ng lason laban sa lason.
Kumuha si Henry ng scalpel at sinabi kay Ban na maaaring tama siya sa isang bagay. Hinagod niya ang kanyang braso gamit ang scalpel at ipinaliwanag kung paano niya minsang inabsorb ang puso ng isang makamandag na nilalang kaya naging pinakakamandag ang kanyang dugo. Idinetalye niyang pwedeng gawing lunas ang kanyang dugo kung papakuluan ito. Pagkatapos kumuha ng dugo at ilagay sa dalawang mangkok, iniangat ni Henry ang kanyang kamay. Alam niyang kailangang iangat muna ang dugo sa hangin at pagkatapos ay painitin muna ito. Nang maging pulang-pula at tila naglalagablab na ang dugo, sinabi niyang handa na ang panlunas para alisin ang lason, inilapit niya ang tasa sa bibig ni Vulcanes, kailangan niya itong inumin, binalaan niya si Vulcanes na magiging masakit ito, pagkasali ng konting inumin sa bibig, agad na dumilat ang mayor at napaubo ng pulang likido mula sa kanyang bibig. Ang susunod na hakbang ay ang mismong lunas, itinaas ni Henry ang namuong dugo kay Vulcanes. Napagtanto niyang ang lasong ito kahit na ang mga mid at high-grade swordmasters ay namamatay sa isang iglap sa lason na ito. Pagkatapos ay agad niyang isinubo ang mainit na lunas sa bibig ni Vulcanes. Pagkababa ng mainit na dugo sa kanyang lalamunan, muling nagkamalay si Vulcanes. Nagsimula siyang kumibat at sumigaw dahil sa matinding sakit at hindi kanais-nais na pakiramdam sa loob ng kanyang katawan. Pagkaraan nito, muling nakatulog si Gorba Vulcanes, ang kulay ng kanyang balat ay naging mapusyaw na rosas muli. Tinanong ni Ban si Henry kung na-neutralize na ang lason sa katawan ng mayor. Pagkatapos punasan ng pawis, sinabi ni Hagler na mas kalmado na ngayon si Vulcanes. Habang may kinukuha sa loob ng kanyang damit, nilinaw ni Henry na mainit ang dugo kaya posibleng naapektuhan din ang kanyang lalamunan at bibig. Inilabas ni Henry ang isang bote na may kulay asul na likido. Nang makita ito at mapansin ni Ban, tinanong niya si Henry kung anong klaseng gamot ang kinuha niya. Pagkabukas ng bote, sinabi ni Henry na kailangan niyang gamutin ang mga paso nito. Bigla niyang ibinuhos ang lunas sa bibig ng natutulog na si Vulcanes. Tinanong ni Ban kung tapos na ba si Henry sa pagpapagaling. Pero kumuha pa si Henry ng isa pang bote at sinabing may kasunod pa. Habang ipinapakita ang bote, ipinaliwanag ni Henry na gumawa siya ng espesyal na inumin na nakapagbabalik ng enerhiya, at tinawag niya itong recovery potion. Pagkatapos buksan ang bote, idinagdag pa niya na malapit na silang umalis papuntang Shahatra. Hindi pa nila napapahinto ang rebelyon, at kung hihintayin pa nilang gumaling si Vulcanes ng kusa, baka hindi nila kailanman makukuha ang kagamitan at baka hindi na sila umabot bago matapos ang kaguluhan. Tumango si Ban bilang pagsang-ayon kay Henry, at nilinaw kung ang ibig niya bang sabihin na pipilitin niyang gumaling agad si Vulcanes at ibalik ang lakas nito gamit ang recovery potion. Ngumiti si Henry sa tanong ni Ban, at sinabing tama ang sinabi niya, at bilang kumpirmasyon, lumingon siya at inutusan si Hagler na dalhin sina Vice Mayor Bihum at ang mga kasama na manggagamot. Agad silang dumating sa silid, nagmamadali ang kanilang mga kilos at hindi alam ang kanilang inaasahan. Nakita ni Vice Mayor Bihum si Henry at agad na tinanong kung ano ang ibig sabihin ng sinabi ni Hagler sa kanila na tapos na ang paggamot. Pagtingin niya sa mesa, nakita niyang may mga pinggan at tuwalyang may mantsa ng dugo. Napagtanto ni Henry na dapat sana'y ginamitan niya ito ng panlinis na spell, pero masyado siyang nakatuon sa lunas kaya nakalimutan niya ito. Sinubukan niyang magpaliwanag at sinabing bigla na lamang inatake ng seizure si Vulcanes kaya wala siyang ibang pagpipilian. Ngunit si Bihum ay nakaramdam ng pananagutan at tinanong kung paano nagawa ni Henry ang ganito nang walang pahintulot sa kanila. Napakunot ang noo niya at nagpahayag ng pangamba na baka magdulot ito ng problema sa buong samahan, at tinanong kung paano ito aayusin ni Henry. Sa parehong sandali, narinig nila ang paghinga ni Vulcanes at agad silang napalingon sa kanya at nagulat. Ang manggagamot at si Vice Mayor Bihum ay hindi handang makita si Vulcanes na gising, namangha si Bihum at naitanong sa sarili kung gising na nga ba talaga si Vulcanes. Samantala, si Vulcanes ay tila nababalutan ng liwanag mula sa lunas ni Henry, agad siyang nagtanong kung nasa Haim na ba siya. Ngunit hindi makasagot si Bihum, natulala sa pagkabigla.
Alam ni Henry na ang Haim ang tawag ng mga taga-Mushu sa afterlife o kabilang buhay. Nag-inat si Vulcanus at sinabi niyang parang magaan ang kanyang katawan, na para bang nagising siya mula sa mahabang pagtulog sa panahon ng taglamig. Lumapit si Henry at tinanong kung gising na siya, hindi agad namukhaan ni Vulcanus kung sino ang nasa harap niya, pero taos-puso siyang nagpasalamat sa pagligtas sa kanya. Iniunat ni Henry ang kamay sa harap at sinabi na malaking kawalan para sa imperyo kung mawawala ang isang taong may talento tulad ni Vulcanus. Nagkamay sila at muling nagpasalamat si Vulcanus kay Henry. Habang patuloy sa pakikipagkamay, ipinakilala ni Henry ang sarili bilang isang tagapaglingkod ng pamilyang Shonan. Nang marinig ni Vulcanus ang pangalang Henry Morris, agad niyang naalala ang salamangkero ng ikawalong sirkulo. Pinayuhan ni Henry si Vulcanus na ibahin ang posisyon sa lalong madaling panahon dahil maraming matang nakatingin sa kanila. Nagpahayag naman si Vulcanus ng taos-pusong pasasalamat sa pamilyang Shonan, at muling nagpasalamat kay Henry. Matapos ang ilang sandali, bilang tanda ng kanyang utang na loob, inanyayahan niya si Henry sa opisina ng pinuno ng lungsod at pinakain ito ng iba't ibang putahe. Pinahahalagahan ni Henry ang pagkakataong makausap si Vulcanus ng pribado, at sinabi niyang may mahalaga siyang sasabihin. Matapos ihain ang mga ibang mga putahe, pumayag si Vulcanus lalo na't si Henry ay nagligtas sa buhay niya. Sa seryosong mukha, tiniyak ni Henry kay Vulcanus na pananatilihin niyang lihim ang sasabihin nito sa pagitan nila. Alam ni Henry na si Vulcanus, bilang isang tunay na taga-Mushu, ay hindi mahilig magsalita at hindi na rin magtatanong kung bakit. Kaya sinabi niyang may dala siyang isang puro na colt iron na tumitimbang ng 300 na kilo. Nang marinig ito, laking gulat ni Vulcanus, alam niyang matagal nang ipinagbabawal ang ganitong uri ng metal. Agad niyang tinanong kung saan nakuha ni Henry ang ganoong karaming bakal at kung talaga bang pag-aari ito ng pamilyang Shonan. Ipinaliwanag ni Henry na ito ay personal niyang pag-aari at wala ni isang tao ang nakakaalam tungkol dito. Diretsahang tinanong ni Vulcanus kung ano talaga ang gustong ipagawa ni Henry gamit ang metal. Sabi ni Henry, kailangan niya ng kumpletong kasuutan para sa 3 mandirigma. Tinanong ulit ni Vulcanus para makasigurado na ang lahat ng kagamitan ay para sa 3 mandirigma. Bago humigop ng tsaa, kinumpirma ito ni Henry, ang kagamitan ay para sa isang hiwalay na unit na gagamitin laban sa mga rebelde. Habang iniisip ito, napagtanto ni Vulcanus na habang siya ay walang malay, may kaguluhan palang nagaganap sa paligid. Ipinaalala ni Henry na ibinabahagi niya ito dahil alam niyang si Vulcanus ay hindi tsismoso. Bahagyang yumuko si Vulcanus at nagpasalamat sa tiwalang ibinigay ni Henry, at sinabi niyang kung kailangan itong gawin para sa 3 tao, gagawin nila ito sa lalong madaling panahon. Alam ni Henry na makakaasa siya mula sa panday na 5 beses na kampyon ng obra maestra. Ngunit sa seryosong ekspresyon, gusto munang malaman ni Vulcanus kung iyon na ba ang lahat ng kailangan ni Henry. Ipinaliwanag ni Henry na may isa pa siyang mungkahi, isang ideya tungkol sa paggawa ng halwang metal gamit ang mga nabigong eksperimento sa lason. Nang may kumpiyansa, tinanong niya kung handa bang muling subukan ito ni Vulcanus at dumating sa katuparan. Bilang tugon tumango si Vulcanus, gusto niyang magtagumpay sa proyektong ito at tila nauunawaan na niya kung ano ang nais iparating ni Henry. Ngumiti si Henry at sinabing siya mismo ang maaaring gumawa ng halwang ito mula sa lason. Alam niyang nabigo si Vulcanus noon dahil hindi niya nakontrol ang timpla ng mga sangkap. Napalunok sa lalamunan si Vulcanus gulat na gulat at tinanong kung paano niya magagawa yun. Alam ni Henry na nabigo si Vulcanus sa kanyang eksperimento dahil wala siyang antidote para sa kanyang timpla ng lason. Inamin ni Henry kung paano niya nalunasan si Vulcanus. Ginamit niya ang mismong lason, ngunit binigyan ng panlunas na mas malakas dito. Nang maunawaan ni Vulcanus ito, nabigla siya, napagtanto niyang isang mas malakas na lason ang ibinigay sa kanya ni Henry na mas matindi pa sa ginawa niyang lason, at ginamit ang panlunas nito para gumaling siya. Dahil dito natuwa si Vulcanus at biglang tumayo mula sa kinauupuan, handa na siyang magtiwala kay Henry,
at tinanong niya kung ano ang gusto niyang ipagawa bilang kapalit sa pagligtas sa buhay niya. Humagikgik ng tawa si Henry, natutuwa siya na mabilis umusad ang kanilang usapan, at taos-puso siyang nagpapasalamat kay Vulcanus. Itinaas niya ang dalawang daliri, at ipinunto niya na kailangan niyang makuha ang dalawang bagay. Tumango si Vulcanus, na tila bukas sa kahit ano, at naisip na handa siyang gawin ang anumang bagay kung ang ibig sabihin nito ay maperpekto niya ang kanyang makamandag na metal. Una, gusto ni Henry na pumirma si Vulcanus ng teknikal na kasunduan sa Million Guild Mercenary Group. Tiningnan niya si Vulcanus na may pag-aalinlangan, ngunit alam ni Henry na si Vulcanus ay hindi pumapasok sa mga eksklusibong kontrata sa anumang organisasyon. Bago pa man makasalita si Vulcanus, idinagdag ni Henry na dahil naniniwala siyang ang sining ng kanyang likha ay para sa lahat, kaya naman handa siyang gawin itong isang kondisyonal na kasunduan. Dito ipinaliwanag ni Henry, na ang kasunduan ay magbibigay lamang sa kanya ng eksklusibong karapatan sa craftsmanship sa loob ng 1 taon, pagkatapos ay isusuko rin niya ito. Idinagdag niya na ang mga eksklusibong karapatan ay lalawak lamang sa mga crafts na pinagsamang nilikha ni Henry at Vulcanus. Matapos ang pagpapaliwanag, tinanggap ni Vulcanus ang kondisyong ito at tinanong kung ano ang pangalawang panukala ni Henry. Itinanong naman ni Henry ang opinyon ni Vulcanus tungkol sa isang kasunduang pangkaibigan sa pagitan ng mga malayang lungsod. Nalito si Vulcanus, kaya tinanong niya kung ang ibig sabihin ba ni Henry ay kasunduan sa alyansa. Sinabi ni Henry na, oo, isang kasunduan upang palakasin ang posisyon at karapatan ng mga malayang lungsod. Nilinaw ni Henry na ang mga lungsod ng Vivaldi at Ankelman ay pumirma na at pumasok sa isang alyansa. Aniya ni Henry, hindi nila alam kung kailan maaaring mawala ng mga karapatan sa autonomiya ang malalayang lungsod sa imperyo. Hindi agad na intindihan ni Vulcanus ang ibig sabihin ni Henry kaya hiningi niya ang buong detalye. Tinanong siya ni Henry kung narinig na niya ang tungkol sa pagkatapon ng dakilang Crimson family sa Salguera. Sa gulat ng marinig ito, nagtanong si Vulcanus kung si Marquis Aubert ang tinutukoy niya, at kinumpirma ito ni Henry. Habang wala sa malay si Vulcanus nitong mga nakaraang araw, bumagsak daw si Marquis Aubert, at isang paghihimagsik ang sumiklab sa Shahatra. Idinagdag pa ni Henry na bukod pa rito, may mga bulong-bulungan sa Imperial Palace na nais ng ilang maharlika na isama sa kanilang mga teritoryo ang mga malalayang lungsod. Sa kaba, napatanong si Mayor Gorba Vulcanus kung totoo ba talaga ang mga sinasabi ni Henry. Sa isipan ni Henry, bagamat bahagyang pinalabis niya ang kwento, karamihan sa sinabi niya ay totoo. Tumango si Henry bilang kumpirmasyon sa tanong ni Vulcanus, kaya nga raw ang mayor ng Vivaldi at Ankelman ay pumirma na ng kasunduan para sa alyansa. Nagpasalamat si Vulcanus sa payo ni Henry, ngunit sinabi niyang dapat itong pag-usapan muna ng lahat ng mayor ng lungsod na tinutukoy niya na bumuo ng alyansa. Tiniyak ni Henry na sapat na ang makipag-usap lang siya kay Vulcanus dahil ipinagkatiwala na sa kanya ng 2 mayor ang kanilang awtoridad. Ibinunyag ni Henry na bago siya maging tagapaglingkod ng Count, sangkot na siya sa mga lihim na kasunduan at pamumuno sa mga bayarang sundalo at pag-aayos ng mga kasunduan sa pagitan ng mga lungsod. Natahimik siya sandali, at napaisip si Vulcanus kung sino ba talaga ang kaharap niya. Naalala niyang si Henry rin ang may susi upang gawing perpekto ang kanyang makamandag na metal na maaaring maging isang obra maestra. Ngunit isa rin siyang lihim na naghahanda ng isang diskarte upang labanan ang paniniil ng mga aristokrata, sa kabila ng pagiging isa sa kanilang mga basalyo. Tinanong tuloy ni Vulcanus kung sinadya ba ni Henry na maging basalyo ng Count. Ngunit, itinaas lang ni Henry ang kanyang mga kamay at nagsabing hindi niya sasagutin ang tanong na iyon. Sinabi ni Vulcanus na tila lahat ng may pangalang Henry Morris ay tunay na katangi-tangi. Huminga ng maluwag si Henry. Pagkatapos sinabi niya na ito ay nagkataon lang, binanggit ni Vulcanus na may ilang beses na siyang nakasalamuha ang isang dakilang salamangkero na may pangalang Henry Morris, at ang mga katangian ng salamangkero ay nakikita rin niya ngayon sa kaharap niyang si Henry.